Ipinapaaresto na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga consultant ng NDF na pinalaya para makilahok sa peace talks. Sinabi ito ng Pangulo ng dalawin sa Cagayan de Oro City ang lamay ng 3 sundalong pinaslang ng NPA sa Bukidnon. Balitang hatid ni Chino Gaston. Terorista na at hindi mga rebelde ang turing ngayon ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at maging sa political wing nitong National Democratic Front o NDF. Sinabi ito ng Pangulo nitong linggo nang dalawin sa Cagayan de Oro City ang lamay ng 3 sundalong pinatay ng NPA sa Malaybalay, Bukidnon noong 1 ng Pebrero. Binigyan ng medalya ng Pangulo ang mga namatay na sundalo at cash assistance sa mga naulilang pamilya. You know, Sison has been categorized as a terrorist. Why do you kill a government soldier 73 times? Anong Why do you do that? Ang mo sundalo, aso? Ipinauubaya na rin ng Pangulo sa militar ang ikinakasang opensiba laban sa NPA na hindi raw dapat bigyan ng mga karapatang nakasaad sa Geneva Convention na nag-oobliga sa makataong pagtrato sa mga sundalo tuwing gyera. Yung Geneva Convention is only good if you are a rebel front. You do not have the honor. Wala na. Geneva, no. I went out of my way, sometimes being humbled when they retort to insulting remarks. Nilulok ko yan because I wanted to end a 50-year-old war. Ipinaaresto na rin ng Pangulo ang mga NDF consultants na nakilahok sa peace talks oras na bumalik sila ng bansa. Pinakawalan daw dati ang mga ito sa kagustuhan ng Pangulo na makamit ang kapayapaan. Pero dahil tigil na ang pag-uusap, dapat ibalik na ang mga ito sa kulungan. Mahigpit ding minomonitor ng militar ang iba pang mga lider ng Partido Komunista na nasa bansa. Kayo na-release. Umuwi na kayo dito because you are wanted. And upon your arrival, I will arrest you and place you back in prison. Okay? Dan ngayon, kung ayaw ninyong bumalik, you are fugitives, I will cancel your passports and will inform the international police for an international warrant. Ngayon, gusto ninyong mag-asylum sa Netherlands? O sige, dyan. Naglunsad na ng mga military operations sa buong bansa laban sa NPA. Nagkaroon na nga ng mga engkwentro sa Iloilo, Agusan del Norte at Surigao. Nagsagawa na tayo ng offensive against the CPP-NPA. At sabi ko nga, we will hit them hard. Tuloy-tuloy na ito kasi susundin natin yung utos ng ating presidente. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin daw dapat mawala ng pag-asa na makakamit pa rin ang kapayapaan. Napakahalaga yung peace talks at on track naman sana yung naisagawa noon sa Roma, yung third round of talks. Mabuti kung mapag-usapan ng mabuti kung paano ipagpatuloy yung peace talks at i-resolve yung mga problema. Chino Gaston, GMA News.